bubuksan na natin, may bago na naman tayong bubuksan chapter ng F1689. Ito yung of effectual calling sa chapter 10. Tatakal natin ngayon ay paragraph 1 and 2. Okay, so tapos natin ang free will. So ang ganda na sinabi dito ng mga reformers and framers nito na talagang kailangan na maintindihan muna yung free will para ito ay maging introduction ng effectual calling. Okay, so kung meron tayong pagkakaintindi kung ano ang will ng tao, hindi natin i-negate yung pagkakaroon nila ng freedom to choose, pero we-negate yung kanilang pagiging neutral sa mga bagay-bagay. Okay, sorry. Ayan. Okay, yun, natapos natin. 7, copy na. 8, ito yung mediatorial work ni Christ as our object of faith. So, yun, yung Christology, yun nga, yun yung nag-accomplish ng mga blessings na binastow sa atin ng Ama, no? Yung sinabi sa atin from 10. Ito, sisimulan na natin ngayon 10 to onwards. Okay? So, dito na tayo sa effectual calling. Ang ano kasi dito, kung may free will ang tao, so paano naman mailalapat sa tao? Paano magkakaroon ng pagkilos ang Diyos, no? Paano ma-receive ng tao yung kanyang plano, yung kanyang dinecree, no? Yung kanyang dinesign na salvation plan. Kung may free will naman pala ang tao, meron siyang sariling kaisipan para makita niya yung pagtanggap ng ebanghelyo, paano niya naman ito makukuha nang hindi nagiging robot? Okay? Na hindi sapilitan, hindi compulsion, under compulsion, or hindi sa forcibly na hinaharas. Sabi nga, alive and ay kicking and screaming. Hindi daw kicking and screaming ang tao pag dinodro ng Diyos doon sa kanyang plano. Okay? So, ginamit nga last week yung draw. Yan ay kung paano natin tinitignan na talagang ang Diyos ay siya yung nagbibigay siya yung mismong effort niya, siya yung naglalapit. 6:44 ng John, siya yung naglalapit kay Christ. So, talagang dinrag niya. Pero hindi nga screaming and kicking yung tao. Pero nakita niya kasi yung beauty ng gospel. Okay? So, kung nyari, meron tayong may magandang gitara, maganda ang cake. So, ayaw mo siya, pero ibibigay niya sa'yo, hindi ka niya pipilitin na kainin mo yon, pero ikaw, mahalina ka na kainin mo siya. Okay? So, yon, dahil yung nature natin, iniba na ng Panginoon. Nakita natin, ay, bulok ako, sira ako pala, kailangan ko ng magliligtas sa akin. Kaya, willingly, with gladness, tinatanggap at lumalapit siya kay Kristo. Okay? So, ito naman yung of effectual calling para mas maging maintindihan natin paano ba nagsisimula ang lahat sa history. Okay? Kasi nakita natin puro eternal. Ito na yung history. Okay? So, paragraph 1 and 2, yung tatakal natin. Yung paragraph 1, effectual calling defined. I-define lang natin ngayon. Paragraph 2, ito yung source of the call. Kung sino yung author, sino ba yung source nito. Yan. At interesting, next week, kay Kuya Nix, paragraph 3 and 4, yung sa 3, status of elect infants. Paano yung mga infants na elect na namatay? So, ligtas ba yun? At kung sino naman yung mga elect na hindi naaabot ng salita ng Panginoon, anong status naman ng mga non-elect pag narinig nila yung gospel? Okay? So, yun yung mga itatakal natin next week. Kaya, very interesting. I-review ko lang ulit.
yung kailangan natin maging premise natin, lente natin dito sa ating pag-aaral ng effectual calling ay yung 4 states of man. Okay? Yung number 1, state of innocence. Okay? Yung posse pecare, posse non pecare. So, able to sin, able not to sin. Yung dito, pre-fall ni Adam. Yung pangalawa, state of nature na non-posse, non pecare. So, not able not to sin. So, yun yung nahulog. Yun yung natural man, sinner. Ito naman, yung pangatlong state of grace, posse non pecare, able not to sin. Kaya niya nang hindi magkasala, pero still, kakaroon siya ng pagkakasala. Ito na yung redeemed sinners, justified sinners. At number 4, state of eternity, non posse pecare, not able to sin, na talagang aalisin na kasi yung puso natin na nagkakasala. So, wag nating isipin, nakaparehas ito ni Adan. Sabi nga ni ni Richard Barcelos, it is better than the beginning. Okay? So, mas maganda yung estado ng tao na kay Christ kesa doon kay Adan. So, mutable si Adan. Pag tayo ay nasa state naman ni Christ na, ng grace na, immutable na, pagdating natin doon sa non posse pecare, okay? Na state, not able to sin. So, simulan natin. The basis of this chapter was built from the eternal decree in chapter 3.6 and was accomplished by way of the covenant through the mediatorial work of Christ in chapter 7 and 8. So, ang basehan nito, yung kung mababasa natin sa chapter 3.6, ito yung dinikri ng Panginoon, nag-elect siya. So, ito yon, binabalikan. No? Ito yung tinitignan, pinapanghawakan ng chapter 10 ng effectual calling. At nailatag sa atin yung kung paano gino-govern ng Panginoon or nagwo-work ang Lord doon sa kanyang mga creation, ito or sa tao, sa elect, ito ay through the covenant, at ito ay naging na-accomplish naman doon sa mediatorial work. So may nakaplano pero hindi pa siya green light, hindi pa siya naka-on. Ang nag-on nun ay si Christ nung siya ay namatay sa cross. Okay? So maliwanag po 'yon. So yun nga lang, naging 9, may free will. So pinaliwanag sa atin yung free will. Pagdating sa 10, dito na ipapakita kung paano nga makukuha ng mga elect yung kanyang plano. Okay? So ang question, ito yung question natin, how does God bring His plan of salvation to the elect in the history? So ito na yon. Sabi ni James Renihan, preaching the gospel is essentially God's covenant of grace proclaimed to sinners. The declaration of grace in the covenant is the first component in effectual calling. Eternal life is offered under the covenant of grace to people who are still unjust and unregenerate, lying dead in trespasses and in sins. The Spirit works faith in those predestinated to life, enabling them to respond to God's call, and this efficacious work of the Spirit in the hearts of the elect is the second constituent or component of effectual calling. So, ang first component ay yung declaration of grace. Dapat yun yung ating ipipreach, hindi yung prosperity. Dapat declaration of grace. Ito dapat yung nalalaman ng tao. Yun yung first component, ayon kay James Renihan. At yung second component nga, or constituent, ito naman yung pagkilos ng pagkilos ng Spirit at ng salita ng Panginoon sa bawat puso ng mga elect. Okay? So, maliwanag na sa elect lang nagkakaroon ng effect ng salvation doon sa mga makakarinig ng gospel. So, effectual calling, other terminology rito ay irresistible grace. Ito yung I sa tulip. At ito yung efficacious grace. Okay? So, ang Greek term, efficacious grace or call. Ang Greek term ng call ay kaleho. Okay? Ano ibig sabihin ng call? Ito ay invitation. Okay. Nagkakaroon ng problema dito sa invitation. Kasi
dito sa atin, tanggap natin yung offer. Ino-offer ni Christ yung kanyang salvation. Pero pagdating ng sa hyper-Calvinist, hindi nila tinatanggap yung salitang offer. Kasi medyo may pagkakaiba. Pero ganun din naman. Kung paano, kasi ini-invite sa wedding, di ba? Nakita nyo. Kung paano ini-invite ng hari yung mga tao sa labas para umattend sa wedding, ganun din naman, parang ino-offer din naman na umattend ka sa wedding. May piging, may pagkain. Okay? So, yun yung medyo masyadong dito, si mga hyper-Calvinist ayaw nila tanggapin yung salitang offer. Okay? So, kaleho, an invitation or official summon. Ito yung military or na term or assembly na pag sinabing summon, hindi ka pwedeng umattend. Hindi ka pwedeng hindi pumunta. Pag merong sabina, ano yan? Yung sa korte, pag sinamon ka ng korte, yung sabina, pupunta ka doon. Dapat, hindi ka pwedeng hindi pumunta, di ba? So, gano'n, or to designate. Yan. Ibig sabihin, meron kang may bigat na pagtawag sa'yo, hindi ka lang parang in-invite na kung may option ka. Ito ay sinamon, pag nagsamon ng Panginoon, ito yung hindi ka makaka-resist, kaya irresistible grace. Ito yung magiging natin. Ang misconception kasi dito, non-Calvinists falsely and forcefully assume that the doctrine of effectual calling teaches that men can never resist God. Ang sinasabi daw kasi ng mga non-Calvinists, pag sinabi effectual calling, hindi daw kaya ng kaya daw ng tao, hindi kaya ng tao na i-resist yung tawag ng Diyos. So, ang sinasabi doon, nagiging robot din talaga. Kaya pag tumawag ang Diyos, wala kang magagawa kundi idadrag ka, kukunin ka, or isi-save ka kahit ayaw mo. So, hindi ganon. Kasi makikita natin sa Old Testament, marami talagang mga nag-resist din sa Diyos. Kahit sa New Testament, nakakaantok yata. Pakibukas nga yung ilaw. Sa New Testament, marami ring pinagsasabihan si Christ, Pariseo, ni-resist nila yung kingdom ng Diyos. Okay? So nakita natin, no? Na ito yung misconception na hindi ito yung sinasabi natin. Yung irresistible grace, ito yung kahit anong gawin mo, ano man ang gaano ka man kasama or kung gaano ka man kaayaw sa Diyos, pag nagpa siya ang Diyos sa gantong oras na isave ka, wala kang magagawa kundi ma-save ka. Okay? So, irresistible yon, yung kanyang pagkakatawag. Yun nga lang, pwede mo siyang i-resist kasi hindi pa yun yung tamang panahon na binigay sa'yo ng Panginoon para tawagin ka. Kumbaga, hindi ka pa niya tinatawag effectually or internal. Walang pagtawag pa sa ating puso. Wala pang pagkilos ng banal na spirito. So, sa paragraph 1, effectual calling defined. Pwedeng pakibasa, Mon? Paragraph 1. Those whom God hath predestined unto life, this is appointed to represent the time, effectually upon those who are His will. Out of that state of sin that change the life of His will. Grace and salvation by Jesus Christ, lightening their minds with the saving to understand the things of God, taking away their heart of stone, and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power turning them to that which is good, and effectually growing their Jesus Christ. Yet so as they come as being in Okay, so ang pwede natin maging key text dito, makikita nyo may mga words dito na makikita na sa Romans 8:30. Ito yung pinaka-key text na gagamitin natin. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, those whom God had predestinated, sabi sa unang lines ng paragraph 1, unto life, He is pleased in His
appointed and accepted time. Sabi ni James Renihan dito, the basis of the act of effectual calling is the predestination of God. So, hindi siya pwedeng tumawag ng tao randomly. Dapat ito ay predestinated. Meron ng pagpili. Siya yung pinili doon sa eternity past. That which God has done in eternity, He brings to fruition in time in the life history of the believer. So, kung sino yung mga napili sa eternity past, yun yung kanyang tatawagin lang sa history na, in time. Okay? The recipients of the effectual call are those who are predestined and chosen by God in eternity past. So, ibig sabihin, may exclusivity. Exclusive lang ito sa mga elect. Okay? So, pwede tayong maging bold doon na talagang elect itong mga tinatawag lang ng Panginoon. Nagkakaroon ng effectual call. Okay? Ano pa? God already decreed in the exact time of His call to every elect, wise and holy counsel. So, pag may 5 na preach natin ng gospel, may isang hindi nag-accept ng gospel, huwag tayong ma-frustrate, no? Na hindi nakikinig ang Diyos o hindi makapangyarihan yung kanyang gospel, or itong tao na to ay reprobate na agad, hindi agad tayo mag-end up sa ganon. So, maisip natin, ito ay according sa wise and holy counsel. Alam ng Panginoon yung kanyang ginagawa, planado na ang lahat, at ang gagawin lang natin for now ay magtitiwala sa Kanya. Hingi tayo ng grace at awa para dun sa tao na yon na hindi nag-accept pa. Okay? Pangatlo, God accomplishes what He planned to do. So, kung ano yung dinikri niya, magkakaroon nga ng fruition effectively doon sa mismong accepted time, yung kanyang inordained na time. Pagdating na doon, itong time na to, itong act na ito ay cannot be resisted nor frustrated. Hindi to pwede ma-delay. Kunyari, Monday siya naka-schedule para mailigtas. Pero na-delay dahil umulan, hindi nakarinig ng gospel, so hindi ganon. Okay? So hindi siya by situational kung paano nangyayari. Precise ang Panginoon. Pag sinabing Tuesday siya, edi Tuesday siya. Talaga magkakaroon ng pananampalataya. Okay? Ano pa? Effectually to call by His Word and Spirit. So may means ang Panginoon sa kanyang pagtawag. Ito ay yung kanyang word at yung spirit. May 2 kinds of calling in the New Testament. External call, ito yung preaching of the gospel. Ang audience nito ay kahit sino, universal, general. Ito yung pagpipreach ng gospel. At yung pangalawang call naman, effectual call, ito naman yung eternal call. Internal call, ito naman yung pagtawag ng spirit ng Diyos doon sa elect. Internally. Okay? So, many are called, few are chosen. Matthew 22. Okay? So, ano pa? Out of the state of sin and death in which they are by nature to grace and salvation by Jesus Christ. This reminds us of chapter 9.3 na sinasabi, man by his fall into a state of sin has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So, as a natural man being altogether averse from that good and dead in sin is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. So, no way na magkakaroon siya ng will para lapitan ng Diyos o magkaroon ng pananampalataya sa kanyang sarili. Diba? Naalala nyo, ito yung moral myth at spiritual myth na pwedeng gawin ng isang natural man sa Diyos. Ang punto, this is why by His grace, by God's grace and power, God has to call those He elected effectively. Kaya necessary itong doctrine na to, itong pagtawag ng Diyos do sa mga elected. Kasi, alam natin na wala talaga. Kahit sumigaw si preacher, deaf siya sa katotohanan, sa glory ng gospel. Kahit anong flash ng preacher dito ng gospel, pakita niya pa dito yung mga maraming verses, yung exegesis niya,
kung walang pagkilos ng Diyos, bulag pa rin siya. Hindi niya pa rin tatanggapin. Okay? So, Arminian concept, there is an external invitation, yes, through the preaching of the gospel, but the key remains in the sinner's will. Nagkakaroon pa rin ng last say ang sinner. Yung will pa rin, kung tatanggapin niya o hindi. So, naalala natin kanina, pag ito ay naka-schedule ang Panginoon na i-save siya dito, may pagbabago doon sa will na ng sinner. So, hindi siya pwedeng i-reject na ng sinner yung pagkakatawag ng effectual call. So, sa Arminian, pwede. Effectual calling na yan, pero ayaw niya pang tanggapin. Okay? So, yun yung concept ng Arminian. So, ang objection dito, the effectual call is not only for the believer, sinasabi ng Arminian. Hindi lahat yan para sa pang-believer. Lahat yan ay para sa lahat ng tao. So, kung ang sagot naman natin, if this is a universal and applies to all men, there will be no called out ones or mga believers. Walang special na calling. 'Di ba? Bakit pa may ibig sabihin, kung lahat naman pala pinagkamatayan ni Christ, bakit kailangan pang may mapunta sa impyerno? Ibig sabihin, hindi ganun kalakas o makapangyarihan yung ginawa ni Christ sa cross. Ano pa? If the perished ones are included in this special call, the chain of salvation is breakable. 'Di ba? Alam natin, the chain of salvation, Romans 8:28-30 ay hindi siya mabe-break, hindi siya ma-frustrate, pero kung merong perished ones na na-effectual call at kaya naman niyang i-break sa gitna yung kanyang salvation, walang saysay Romans 8:28-30. Hindi natin siya pwedeng panghawakan. Kakaba-kaba pa rin tayo. Okay? Objection 2. This teaches the unfairness of God to man's will. Robot card. Dadalhin na naman tayo sa robot card ng mga Arminian. Mga robot card kayo. Inaano nyo yung man's will, ina-override nyo. Parang ganon. So, free will is the freedom to exercise one's will according to one's nature and inclination. So, alam natin yan. Ang punto rito, God's grace changes the will of that natural man by giving him a new disposition that will come to God freely and willingly. Itong grasya na ito ay nagbabago, naglilinis doon sa maitim, madumi, patay na puso, patay na will ng isang tao, at nung nahugasan na yon, nakita niya nasa yurak na siya, nasa putikan pala siya. So freely siya na gusto niyang lumapit doon sa ating Panginoon. Freely, willingly, and joyfully siya na lumalapit doon. So, question natin, how will this happen? Paano naman to nangyayari? So, sinagot to, doon pa rin, nandito pa rin tayo sa paragraph 1, by enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone, and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills, and by His almighty power, determining them to that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ. Yet, so as they come most freely, being made willing by His grace. So, ibig sabihin, paano nangyayari na lumalapit, paano yung hindi natin tignan na isang abstract o parang mahirap intindihin yung paglapit, yung pagbabago ng Diyos. Isa ng mga framers natin. Una, ine-enlighten daw ng Diyos yung ating mga isipan, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God. 1 Corinthians 2:14, na hindi unawa ang isang natural man ng mga spiritual things. Kailangan na ang spiritual or spirit ang magpaunawa ng mga spiritual things. Kasi balwarte to eh. 'Di ba? Balwarte niya to. Kumbaga, ito yung aking realm. Ito yung realm na hindi maintindihan ng tao pag ikaw ay outside the realm of God. Okay? So, the state of mind of man
is blinded by the darkness and enslaved by the power of Satan. Sabi ni James Renihan, God through the Word and by the Spirit, hindi pwedeng paghiwalayin to. No? Kahit sa Ephesians, kahit sa anong tignan natin epistles or sa mga Gospels, lagi magkasama ang Word at Spirit. The Word and Spirit brings truth to the mind, granting light so that it is able to comprehend the nature of the truth, because the carnal mind is enmity against God and cannot be subject to Him. Romans 8:7, renewal must precede the reception of a spiritual mind. Okay? So, kailangan talaga ng may renewal, may bagong kaisipan. Kasi, from Genesis 3:15, may enmity tayo sa Diyos. So, nakasumpa tayo na hanggat walang pagkilos sa atin ng Panginoon, hindi lang trato natin sa Diyos ay kalaban, hindi lang trato ng Diyos sa atin ay kaaway, ang trato natin sa Diyos ay kalaban. Kasi nga, may enmity tayo doon sa Panginoon. Okay? Yung ating isipan ay hindi nakaangkla doon sa kanyang isipan. Kaya sabi nga dito ni Paul sa kanyang conversion, nung kinukwento niya ulit sa Acts 26:16-18, but rise and stand up upon your feet. Sabi niya, nasa Damascus, for I have appeared to you for this purpose. Si Christ nagsasalita, to appoint you as a servant and willing witness to the things in which you have seen me and to those in which I appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles, to who I am sending you to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and place among those who are sanctified by faith in me. So, kailangan, isisend daw si Paul ni Christ sa mga Gentiles to whom I am sending you to open their eyes. Ibig sabihin, nakashut yung kanilang mga mata sa glorious gospel. Yung kanilang mga mata ay gumagana pero, ano sabi? Worthless. No? 'Di ba ang adobo na may grasa, so worthless, hindi siya makapakinabang. Napapakinabangan yung mata, pero hindi siya wala siyang pakinabang sa spiritual na things. So ang punto, saving faith must have the knowledge of the glorious gospel. Naalala nyo, saving faith may 3 elements. Kailangan masabi muna yung gospel, yung notisya. Okay? Kailangan ito na malaman ng tao. Hindi pwedeng nandun agad siya sa fiducia. Okay? Or sa trust ng walang pinapanghawakan na katotohanan. Walang pumasok na data. Kaya tayo, lagi tayo nag-preach, may data. Yung gospel, merong information. Hindi dahil sa feeling ko lang, maganda ito at dapat yung tanggapin. Hindi. Sub-objective yung ating pinanghahawakan dito, which is ang Word of God. This includes yung saving faith, yung knowledge na ito, hindi dapat ito dapat included yung dito sa saving faith na to ang dalawang information na ito, dalawang facts na ito. Ano to? The horrible condition of man, na sinner ang tao, depraved ang tao, hopeless siya, wala siyang magagawa na paglapit sa Diyos, at siya ay doomed eternally. At yung pangalawang truth ay yung pagtuturo sa person and works of Jesus Christ. So, kailangan maintindihan niya na si Christ ay yung namatay para sa kanyang mga kasalanan. Okay? So, yun yung saving faith na pinananampalatayaan ng isang elect. Okay? So, yun yung gagamitin ng Panginoon, yung word na yon, sasabihin at may enlighten yon, may paghuhugas ng banal na spirito doon sa puso, kakaroon ng regeneration, maintindihan nila yung ibig sabihin ng ebanghelyo. Okay? So, dapat muna, mind. Pangalawa, ito naman yung the heart. Taking away their heart of stone and giving unto them a heart of flesh. Okay? Ang condition, kung kanina,
the state of the mind of man is blinded by the darkness and enslaved by the power of Satan. Ito namang heart is the condition of the heart of the natural man is lifeless. So, ibig sabihin na lifeless, it is dead in sins. Kahit anong gawin mo, sigawan mo siya, wala siyang gagawing pag-response. Hindi natin tinatanggap na nag-respond tayo ng una bago tayo na save. Okay? Save na tayo, kaya tayo nag-respond. Ganon yon. So, Ephesians 1:17 to 18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know that what is the hope to which He has called you, that are the riches of His glorious inheritance in the saints. So, yung kanina, madilim na pag-iisip, ito, madilim na puso. Ito ay clouded by sin. Okay? At kaya kinailangan niya, alam ng Diyos na ang tao ay ito ang pangangailangan at hindi yung mga material na bagay. Ang promise niya sa Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, hindi new house. New heart and a new spirit, hindi new sports car. I will give you a new heart and a new spirit, and I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Alam ng Diyos na ito yung pangangailangan talaga ng tao para siya ay makapag-respond doon sa panawagan niya ng external calling. Okay? So, yun nga. Kasama to, very dikit na dikit kasi itong regeneration as effectual calling. Pero, hindi kasi ma-effectual call nang walang pagbabago ng puso. Okay? So, hindi natin alam kung sino nauna. Ayaw natin maging dogma doon, pero dikit sila. Ganyan sila. Hindi siya pwedeng ma-regenerate ka ngayon, effectual call ka bukas. Hindi. Ano na yon? Magkasama na sila at di mo pwede silang hiwalayin. Okay? By nature, the heart of man can never respond to the glorious gospel on his own. So, kung dinesire mo na gusto pumunta ka kay Kristo, naintindihan mo yung gospel, ibig sabihin lang neto, kinilos ka. Ba't mo iisipin na hindi ka kinikilos? Tapos sasabihin mo, unfair ka, gusto ko lumapit sa Diyos, kung ayaw naman ng Diyos, paano mo nalaman na ayaw ng Diyos? So, yun yung mga mga inconsistencies ng mga Armenians pagdating dito sa doctrine ng effectual call. No? Hindi nila tinatanggap na may pagkilos muna talaga, lilinisin muna ng Panginoon yung mga corrupt na puso natin. So, ang punto, hindi. Meron pa pala tayong isang key text, Deuteronomy 36, and the Lord God will circumcise your heart and heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, that you may live. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita rito na patay sila kung hindi sila nabigyan ng walang circumcision ang kanilang mga puso. No? Patay sila spiritually, at ito yung pagpapakita na by nature, the heart of man will never love God and will choose to love what is contrary to God. So, kaya sinasabing patay, that you may live. Ibig sabihin, they are dead, ng mga pag walang circumcision ng heart. Ibig sabihin, kung dead ang puso, laging ang pagmamahal natin ay contrary. Laban palagi sa Panginoon. Okay? Yun nga yung sinasabi natin, kahit nagsasalita tayo ng magagandang mga bagay, kung hindi naman ito God-glorifying at walang faith kay Christ, hindi ito tatanggapin ni God. Ito pa rin ay dead works. Okay? So, ulit, gusto kong ma-emphasize yun. Yung mga paggawa nila ng mga good works apart from Christ, apart from faith, no?
Hindi pwedeng kilala mo si Christ pero wala kang faith, tapos gumagawa ka ng good works, hindi pa rin. Kailangan mong ma-receive pa rin. Kailangan nandun pa rin yung pananampalataya doon sa ginawa ni Christ. Kaya nga, the just shall live by faith. Ibig sabihin, hindi pwedeng may isang punto ng ating buhay na hindi tayo nananampalataya kay Kristo. Sa lahat ng gagawin natin, it is by faith. Okay? Hindi ito yung by faith na gusto kong yumaman, by faith yayaman ako. Iba po 'yon, no? Iba pong blind faith po ang tawag natin doon. Ito yung true and saving faith, biblical faith na sinabi ng Scripture. So, ang Christian, presupposition ng isang Christian, we presuppose na ang Scripture ay ang kanilang ultimate authority, ang kanilang sole and ultimate authority. So, wala nang iba. Okay? So, kung nagpo-profess ka na Christian at hindi ka naniniwala sa salita ng Panginoon, yan, pwedeng i-assess natin yung ating pananampalataya pagdating po doon. Okay? Ang point, the Spirit must impart life to the elect sinner. So, dahil patay nga ang puso ng tao, patay ang spirit ng tao, natural man, kailangan mag-impart, hingahan ng banal na spirito ang bawat puso ng elect sinner. Okay? Naalala nyo? Si God ay to begat, di ba? Ay to beget, sorry. Tapos si Christ ay begaten. Tapos si Spirit is to breathe. Okay? Ibig sabihin, merong paghinga, pag sinabing breathe, at ito ay naka-incorporate sa spirit, ito ay buhay. Okay? Nagbibigay ng buhay, nag-impart ng buhay. So, kailangan may enlightenment ng mind, may pagbuhay sa puso, at yung pangatlo, the will, renewing their wills, and by His almighty power, determining them to that which is good. We cannot will to do spiritual good because of our morally corrupt nature. Okay? Kaya lang natin gumawa ng tama ayon sa batas ng tao. Kaya lang natin gumawa ng tama dahil para mag-benefit ang isang tao or ikaw sa'yo, pero hindi ginagawa ng natural man para mag-glorify ang Diyos. Okay? So, paano ka mag-glorify ulit? Paano ulit mag-glorify ang Panginoon sa iyong works? Kailangan mo ng faith kay Jesus Christ. Magkadikit po 'yon. Hindi ka pwedeng makapag-glorify kay God nang walang faith kay Jesus Christ. We cannot will to do spiritual good. God changes our corrupt nature and cleanses us from sinful desires. Ang desire natin ay sinful. Sabi nga, sa bawat mga paggawa natin, may nagsisikret dyan na kasalanan. So, hindi yan matatanggap ng Diyos. So, paano ngayon? Ibig sabihin ba, wala na tayong kasalanan pag nag-good works? Meron pa rin. Yun nga lang, ang nakikita na sa atin ngayon ay nakabalot na tayo doon sa righteousness ni Christ. Okay? So, laging magkasama, kaya tayo naligtas dahil si Christ ay namuhay at namatay para sa atin. Kasi minsan nagkukulang tayo, namatay para sa atin na wala lang yung kasalanan. Anong impart niyang righteousness doon? Kailangan niyang mamuhay ng righteous life. Nung siya ay magkaroon, yung kanya 33 years dito, namuhay siya ng perfectly, para yun yung i-impute niya sa atin. At yung kanyang pagkamatay, yun naman yung propitiation, yung pag-aalis ng kasalanan. Okay? So, nagiging detailed tayo doon, kaya kailangan natin the life and death of Jesus Christ, plus yung resurrection. Kasi without the resurrection, sabi sa 1 Corinthians 15, kung walang resurrection, ang gospel ay useless, futile ang ating pananampalataya. So, the life and death and the resurrection of Christ, yon ang ating pinaniniwalaan. Okay? So, hindi, no more, no less doon. Para, syempre,
mas na-enjoy natin eh. Hindi natin na-echepwera yung buhay ni Christ. Minsan, nandun lang tayo sa cross. O hindi na napag-uusapan yung resurrection. Kailangan na balanse yung ating paniniwala doon sa person and works of Jesus Christ. So sabi nga sa Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So yung yung ginagawa, corrupt nature tayo, kinlens tayo from sa ating sinful desires, ang Diyos ang nagwo-work sa atin, pati yung pag-will natin, ang Diyos na rin. Sa lente natin, tayo, nagde-decide, pero kung sa lente ng God, siya talaga yung nagbibigay sa atin ng persuasion, siya yung nagbibigay sa atin ng encouragement para gawin ito, na strengthen tayo sa ating paggawa ng mga pleasing sa ating Panginoon. So, by faith pa rin talaga. Okay? Lahat ito ay by faith sa grasya ng Panginoon. So, ang punto, the change is profound because the divine operation of the Spirit will bring man to obedience and love to God. We were once blind and now we see by His enlightenment through the gospel. And this is the amazing grace. Okay? So, dito natin nakikita na itong change na to, profound ito. May drastic change. Meron talagang malaking gap. Hindi ito pwede na sinabi mong ikaw ay naging Christian, na regenerate ka, pero parehas ka lang ng pagano. Parehas ka lang ng Gentiles or ng mga unbelievers. So, hindi pwedeng ganun kasi sinet apart tayo eh. From darkness, dominion of darkness to kingdom of Christ. So, dito natin nakikita na hindi pwedeng magbigay ang Diyos ng napakanipis, daplis lang, na pagkakaiba ng believer at unbeliever. It might na sobrang kakaroon tayo ng daplisan talaga na fellowship doon sa mga unbeliever kasi hindi natin pwedeng piliin eh. Di ba yung tares and wheats? Nandito pa rin naman yun sa mundo. Magkakasama kahit sa opisina, hindi ka pwedeng mamili ng by Christian, pero pinapag-pray natin na sana Christian yung ating maging boss. Kasi kahit sa church, hindi naman natin alam lahat kung regenerated ang nasa church. Kaya nakakapag-fellowship pa rin tayo doon. Yun nga lang, ang sinasabi dito, hindi tayo nakikisin doon sa mga unbelievers na yon. Ang nangyayari, pag gumagawa tayo ng mga goodness, nagiging light and salt tayo doon sa mundo. Hindi tayo nagiging light na walang engagement sa mundo. Ang makikita ng unbeliever, yung buhay mo, kung naipapamuhay ba natin yung ebanghelyo. Okay? So, maliwanag yan. Hindi lang sa profession, or hindi lang din sa confession, pero kung ano yung iyong possession, kung ano yung iyong disposition at yung action, nakikita ang gospel dapat sa ating buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:46, in their case, the God of His word has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of God, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. With ourselves are your servants for Jesus Christ. For God who said, let's shine out of the darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, sa atin, pag meron tayong sinesharean, hindi natin pine-present ang SGRBC. Hindi natin pine-present ang kung sino yung nagpipreach o kung sino man. Or kung ano yung pagkakalatag ng 1689 o kung sinong mga theologians or mga pastors or preachers. Ang binibigay natin dito ay yung imahe ni Christ. Si Christ ang ating pinipreach, ang pinoproclaim. At doon, pag nalaman nila yung gospel, sasabihin nga ni Paul dito, let's shine out of the darkness. So parang, pag ikaw ay nagpipreach, parang ang nangyayari,
may nagsasamon doon sa elect, tapos pag yun ay na-regenerate, let's shine out of the darkness. Di ba? Nakikita nyo na sobrang dilim, biglang may konting pumulandit lang na maliit na maliit na ganto ng ilaw, magsha-shine na doon at magsisimula na yung kanyang conversion pagdating doon. Okay? So nakikita natin na ito ay kailangan ng galaw o kilos ng Diyos, hindi ng kung sinong preachers or ng church. No? Kahit anong church yan. Siyempre, doon tayo sa church na gospel-centered and Christocentric ang preaching. Ano pa? And effectually drawing them to Jesus Christ. So, in this way, the elect sinners is effectually drawn to Christ. Sabi ni Renihan, the result is that with enlightened minds, able to understand the gospel as it is revealed in the scripture, new pliable hearts governed by the Spirit and wills that are alive by God's Spirit, they are effectually drawn to Jesus Christ. The result of this is work. This work is union with Christ. Okay? So, hindi pwede na buksan na yung isipan mo, yung puso mo, yung iyong will, tapos, kaya mo pa rin sabihin na, i-delay mo na ayoko munang makipag-unite kay Christ. So, sa ganung paraan, hindi ka pa talaga regenerated. Kasi nga kanina, my sheep knows me and I know him. So, ibig sabihin, meron na kayong pagkakakilanlan, meron na kayong hindi familiarity, meron kayong relationship eh. Pag sinabing relationship, may mahal, may pag-ibig. Siya sa'yo, hindi nawala yung pag-ibig sa'yo. Ikaw, sabi sa Romans 5:5, ang Spirit ay nag-pour doon sa iyong puso. So, nung na-regenerate ka, ang unang inilagay ng Spirit sa'yo, na pwede natin, syempre, isang bag nga yan. Pero, para maging prominent, pagmamahal agad. Yung pagmamahal na yon, lalago at lalago yon. Okay? So, kailangan natin na makita na itong pagtatrabaho or pag-work ni God, kala natin napakasimpleng bagay, pero dahil lang sa kanyang kapangyarihan, di ba nga, it cost him na isend ang kanyang anak na mawalay, alam niya, ma-abandon si Christ para sa mga elect na naging prostitute, sabi nga, naging naging disobedient sa kanya at naging wicked sa mata niya. So, meron talagang rin doon. May effort din ng Diyos. Makapangyarihan lang siya, pero may effort. Huwag nating isipin na effortless siya na kaya niya lahat ng bagay, lahat talaga. Pero, yun nga, kung sabi nga sa anthropopathic, maano rin siya. Kumbaga, nalungkot siya sa kasalanan ng tao. 'Di ba? Na ano siya, tawag dito, nagsisi siya kung bakit pa ginawa ang mga tao. Pero hindi 'yun dahil ayaw niya na, pero pinapakita niya lang yung hatred ng Diyos sa kasalanan. Yet, so as they come freely being made willing by His grace. So, man does not come to Christ forcibly. Hindi siya pumipiglas na halika rito, na gano'n. Hindi. But rather freely, willingly, and joyfully. At sa gantong paraan, kung ikaw ay dinodro ng Ama doon kay Christ, iyon ay saving faith. Kasi nga, freely, willingly, at may kagalakan ka. Ibig sabihin, gusto mo. Hindi lang willing eh. Gusto natin maano yung adjective na yon na may anticipation ka na kahit anong gusto mong gawin sa buhay ko, wala na. Kasi natagpuan ko na yung mas mahalaga pa sa buhay ko, which is si Jesus Christ. Ito yung precious gem na hindi natin ipagpapalit sa kung ano-anong gem na pwede nating isuot. Okay? Sabi nga ni Renihan, this phrasing is not a sudden turn to semi-Pelagianism, but rather is in agreement with 9.4 ng chapter 9. Chapter 9.4, a free action performed by one who has been made alive in Christ by His Spirit. Dead sinners do not will,
themselves to regeneration and conversion, but those in whom the Spirit has worked by the word freely will to come to Christ by His grace. So hindi natin to, hindi to parang naging semi-Pelagianism tayo na nauna tayo. Meron talagang pagkilos ang Panginoon na nagkakaroon tayo ng pagka-desire doon sa kanyang ino-offer, invitation na gospel. Okay? So, wala naman siguro ditong labag sa loob na nanampalataya kay Christ. Meron ba? Baka may gano'n may screaming and kicking kayo sa loob na ayoko naman talaga dito kasi napipilitan lang ako. Ayokong kasama tong mga to Gusto ko dun lang ako sa mga maging unbeliever lang ako. So hindi pwede. Hindi gano'n. Hindi naman wala naman guys. Wag na po kayo mahiya. Magsalian tayo ng kandila. Hindi, joke lang. So, okay? So, ito yun na pag tayo ay tinatawag ng Panginoon, masaya tayo. At gusto natin yung pag-turn natin kay God. Na hindi mo iniisip na, gusto ko, kaso wag mong pakialaman to, Gusto ko, ito lang. Gusto ko, yung presensya ko, kunin mo, pero yung loob ko, pag nag-in secret na ako, gagawin ko yung gusto ko. So, hindi pwede. Kasi, may anticipation tayo na lordship talaga ng submission ng buong buhay natin kay Jesus Christ. Paragraph 2, the source of the call. Sino naman ang source ng call? This effectual call is God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature. Being wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it, that by no less power than that which raised up Christ from the dead. So, ang inote ko lang dito, the last word sa paragraph 1 is grace. Nakakita nyo, Sabi rito, sabi yan? Yet so they come most freely, being made willing by His grace. So, ang huling word na ginamit sa paragraph 1 ay grace. Pero dito, this will be the premise of paragraph 2. Itong grace na to. So, dito, pagdating sa grace, alam na natin kung sino ang nagbe-bestow ng spiritual blessings. Ephesians 1:3, ito ay ang Father. Ito ay in Christ, at spiritual, ito ay nilalapat ng banal na Spirito. So, ang author ng effectual calling ay the Father. The Father God, yung first person ng Godhead. This effectual call is of God's free and special grace alone. Hindi ito work ng preacher, itong effectual call, nor it is the primary work of the Son of God or the Holy Spirit. Hindi siya primary work ng Son, hindi rin siya primary work ng Spirit. Pero lilinawin natin mamaya yan. Sabi sa Acts 2:39, for the promise is for you and for your children and for all who are of everyone whom the Lord our God calls to Himself. So si God, siya yung tumatawag dito sa mga tao na ito. Romans 8:30, and those whom He, sino tong He? Si God, si Father God. Predestined, He also called, and those whom He called, He also justified in Christ, and those whom He justified, He also glorified in Christ. Laging in Christ, hindi pwedeng magkahiwalay. So, isa pa, 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, tinawag ka para magkaroon ng fellowship sa kanyang anak. O, di ba? So, ang Ama, ang naging author ng effectual call. So, paano po iyon? Wala po bang trabaho or ginawa ang Son at ang Spirit? Meron. Pero hindi sila yung primary na tumatawag or author. Ang the Son, the second Godhead, second person,
ito ay the Son is the object of response. So, pag tayo ng gospel, nagpe-present tayo, ang pine-present natin ay yung works and person ni Christ at nagpe-preach tayo ng faith and repentance. Okay? Ang object of faith natin ay si Christ. Okay? 1 Timothy 3:16 na 4:12, walang sino man na inilagay ang Ama, no, na pwede mag-mediate between man and God, kundi si Jesus Christ. Okay? So, siya yung object of response, object of faith. Pangalawa, the Spirit naman, ito naman yung nagre-regenerate ng heart. So, ito yung nag-give ng buhay. So, si Son, the Son is the object of our faith. The Spirit naman ay nag-i-impart ng buhay. Siya yung nagre-regenerate. Siya yung nag-a-apply ng kung ano ang ginawa ng anak. Okay? So, dapat naintindihan din natin yon. So, ang punto, our salvation pa rin is the act of triune God. Okay? So, hindi lang kay Christ, hindi lang sa Spirit, hindi lang sa Ama. Pero, ito ay act pa rin ng triune God. Yun nga lang, meron silang para lang maging prominent or may primary na mga office sila or ginampanan sila. Ito nga yung naging author ang Father God, which is yung mag-effectual call. Okay? So, ang punto, our salvation is the act of triune God. Sabi nga ni Joel Beakey and Mark Jones, there is no division in the work of the Godhead. The Father freely, graciously, and mercifully draws souls to His blessed Son by the power of the Holy Spirit. Therefore, when Christ make His unconditional promises, ano yung unconditional promises? I will be with you till the end of time. You will be partaker ng aking mga blessings. Kung ano rin ang meron ako, meron din kayo. We can be assured that the Father and the Holy Spirit are at the same mind, are of the same mind. So, ganun din yung gusto nilang will. The Father is a willing drawer, no? Nagbibigay, siya yung nagdodraw sa Son, Ephesians 1:4-6. The Son is a willing Savior, John 6:37b, and the Holy Spirit is a willing enabler, Romans 8:15. All three persons of the Trinity are equally able to and willing to save sinners through Christ's atoning work. So, nung nagkaroon ng pactum salutis, ano tawag dito? Yung eternity past, lahat sila willing. So, si Father, sige, willing ako yung magdodraw sa'yo. Yung anak naman, sige, willing akong maging Savior. Ako yung pangalan na gagamitin, ako yung mamamatay sa cross, ako yung mag-i-incarnate sa ihahanda mong katawan. Okay? Ako yung mamumuhay, mag-obey ng passively and actively. Mamatay, magre-resurrect. Ako yung magiging unique kasi magiging God man ako. Willing ako doon. At ito si Holy Spirit is a willing enabler. Okay, sige, kung sino lang yung pinili at pinagkamatayan ni Christ, yun lang yung bubuhayin ko, ha? Hindi ako pwedeng magbuhay din ng kung sino lang yung gusto kong buhayin. Okay, so ang inaano dito, they are of the same will and mind and heart dito sa work at plano ng salvation ng tao. Lahat sila nagkakaisa. Yun nga lang, may mga sila. Paano ko ba? Pwede ko ba sabihin sa division of labor? May role. Ayan, may mga role sila na mga task sila na dapat nilang gampanan. Okay? Ang ganda. All three persons of the Trinity are equally able. Equally. Walang mataas ang Ama dahil siya nagplano, siya na ba yung mataas? At subordination lang ba ang Ama, ang anak? Hindi. So lahat 'yon equally. No? Yung kanilang power at authority. Ganun nag-work. So paano naman ang nature of call? Ang nature of call, ito ay an immediate act of God. Ito ay instantaneous act rather than a process that immediately secures the effect. So, hindi to pwedeng nagkaroon ka ng effectual call, pinaprocess ka pa
hanggang maging okay ka. Hindi, instantaneous yon. Ang hindi instantaneous naman, ito naman yung process ay yung sanctification. Okay? Sorry. Nawala ako. So, sabi sa 1 Peter 2:9, from darkness to God's marvelous light. From darkness to God's marvelous light. Wala nang parang pagdaan sa mga gray area o medyo takip silim na dim light. Hindi na. From darkness, isang snap, light na agad. No? Nag-travel agad. 1 Thessalonians 2:12, called into His kingdom and glory. Tinawag. Wala nang process. Wala nang, basta ikaw ay kinilos na ng Panginoon, instantaneous, nasa kingdom ka na agad ni Christ, nasa family ka na agad, na-adapt ka na agad, nasa iyo agad yung blessing ng sanctification. Though, hindi ka pa nababago, yung puso mo ay wala pang na-mortify na sin, pero kung ikaw ay may faith kay Christ, ikaw ay regenerated, ikaw talaga ay tunay na believer. An immediate operation of God on the individual elect sinner. May immediate operation. Kung kanina instantaneous, ito naman immediate operation. 16:14, Acts 16:14. God does the opening of the heart so that it may respond to the gospel. Nung nagsasalita si Paul, nagpipreach si Paul, nandoon si Lydia at sabi ng Diyos at binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia para maunawaan niya ang gospel. Okay, so may immediate operation agad doon, no? Pero ito nga yung accepted time. So, time ni Lydia na ma-save na nun. Okay, hindi pare-parehas. Pwedeng yung kasama ni Lydia hindi narinig, narinig din pero hindi pa nabuksan ng Panginoon. So, magdedwell tayo doon sa holy and wise counsel ng Panginoon. It is not a mere persuasion left the sinner to complete. So, parang ang dating, minsan may mga na teaching na may effectual call, tas kailangan pa ng push ng preacher para mabuo yung effectual call na yon, yung salvation na yon. So, hindi. Walang nakabase. Ang nakabase lang sa preacher kung ito ay gospel-centered. Kung ito ay faithfully na ginawa niya ayon sa salita ng Panginoon. Okay? At sa katotohanan at sa inspiration ng Banal na Espiritu. Pero other than that, doon sa persuasion, doon sa pag-regenerate, pag-effectual call, ang Diyos lang yun, ang nagwo-work doon. Okay? So, ulit, yung nakakarinig na effectual call, hindi siya nagkakaroon ng resistance kasi binago na yung puso. Yung kanyang inclination, yung kanyang bias, yung kanyang panlasa na iba na. Okay? Ano pa? Supernatural in efficacy. The effect is not secured by any natural means or human faculties but by the power of God. So, hindi ito secured ng preacher. Incontrollable to ng preacher kung siya ay kikilusin ng Diyos o hindi. Ang controllable natin ay manalangin sa Kanya, hingiin ng awa, ang grasya ng Diyos, pero yung pagkilos ng Diyos sa Kanya, wala na sa ating sphere yun. Okay? Ililip talaga natin sa Diyos ang lahat ng pagtitiwala natin. Kasi, Romans 6:17, the gospel is the power of God unto salvation. The effect is certain and absolute, it will not fail. So, kung yan ay sinundan, sabi sa Philippians 1:6, maging confident ka na kung ano yung sinimulan, na effectual ka ng Panginoon, na karoon siya na effectual calling sa'yo, kung sinimulan ka niya noon, hanggang doon sa pinaka-consummation, hanggang doon sa mag-glorify ka, hindi magfe-fail yun, dire-direction, hindi siguro may time na iaalaw ng Panginoon na madedelay, pero ayokong sabihin to na normal, no? Ang natin progressive. So may mga time na may mga delay din talaga. Pero hindi ibig sabihin na delay niya. Ang Lord din ang nag-decree ng pagka-delay niya. Okay? So ang lesson doon, Romans 8:28, na all things work together for good. So pwedeng sa kanya, pwedeng doon sa family niya, sa household niya.
Ano pa? Note, the New Testament not only speaks about the effective call as something that has already happened, but it also has a continuing effect. So, ang effectual call, wag nating tignan na doon lang yon. Kunyari, na-call tayo ng itong mga taon na to. Hindi yun lang. Ang effectual call, itinawag ka ng Diyos sa continuing na kanyang pagkilos sa iyo. No? Kung ano yung kanyang relationship. Kunyari, ito, about God. Blessings of salvation, Romans 8:29, na ang kanyang pagtawag sa iyo, ipapasok ka doon sa chain of salvation. No? Na hindi mapuputol yon. Ibig sabihin, ongoing pa rin yon. 1 Corinthians 1:9, called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, tinawag ka para maging fellowship ka actively, proactively doon sa kanyang anak. Galatians 5:13, called to liberty, na ikaw ay tinawag na ikaw ay magkaroon ng kalayaan sa iyong kasalanan na sa pamumuhay mo. Okay? So, hindi lang isang beses na pagtawag yon. Ephesians 4:4, called to the one hope of your calling, na sa everyday na gumigising ka, tinawag ka para ikaw ay umasa doon kay Christ, doon sa pag-asa. Sa pag-asa. No, sorry. Sa pag-asa na binigay niya sa atin. So, hindi pwedeng ito ang pag-asa, tapos one time mo lang titignan. Dapat to everyday. Sa pamumuhay natin, we are called to hope to Jesus Christ, to our living hope. Okay? Ephesians 4:4. 2 Thessalonians 2:14, tinawag tayo, He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Parang obtaining, to conform tayo sa image. Ibig sabihin, may process, may transformation. Tinawag ka para ma-conform ka sa glory ni Jesus Christ. 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with a holy calling. Ibig sabihin, yung holy calling natin, Ephesians 4:1, we are called and urged to walk in the gospel. So, sa bawat araw na paggising natin, we are called na sa kabanalan. Okay? Na hindi mag-mortify ng kasalanan at mamuhay sa kabanalan. 1 Peter 2:9, called you out of darkness into His marvelous light, na mamumuhay tayo na progressively sa ilaw, sa liwanag ng kanyang salita. 1 Peter 5:10, called you to His eternal glory in Christ, na ikaw ay tinawag para doon kay Christ na naghihintay na hinihintay natin sa kanyang second na coming. So pagpapakita dito na hindi lang para is-save. Hindi pa tapos. Ibig sabihin, may effect pa rin yung grace niya. Hindi natin to mariresist kasi gustong-gusto na nga natin eh. Kung babalik tayo, kunyari ganito, nabigyan ka ng Panda na dunk low, ano ba yun? Na kunyari, 9,000, no? Tapos, yun na yung mga sapatos mo, tapos bibigyan ka ng sapatos na hindi naman ganon ka-level. So, hindi ako nagtuturo ng prosperity. Ang sinasabi ko lang dito ka na. Bakit ka pa kakain ng panis kung dito ka na sa masarap at bagong luto ng Diyos? Nagagets ba natin? So, bakit pupunta pa tayo doon sa kadiliman kung nasa liwanag, enjoy na natin yung liwanag? So, we are called to live in the gospel, sa light. No, sa glory ni Christ, hindi na doon sa glory ng iyong sarili, sa glory ng kung sino man. So, ito ay continuous na pagtawag sa atin. At yun ay will ng Panginoon. Okay? Ano pa? Tinawag din tayo sa ating obligasyon. Many are exhortations to Christian living focus on being true to God's call. Ephesians 4:1, walk worthy of the calling. So, hindi lang to every Sundays, hindi lang to every may equipping night tayo, pero kahit ikaw lang ay mag-isa, worthy ba yung ginagawa mo doon sa calling mo? Nagtatali ba? Pag ikaw ay nagtatrabaho at gospel holder ka, nagtatali ba yung pagtatrabaho mo? Ine-exert mo pa lahat ng kagustuhan mong maging maganda yon, yung trabaho mo, hindi ka nag-hold back ng dapat mong gawin.
Hindi ka ba tinatamad? Hindi ka ba nagkakaroon ng mga maling ginagawa dahil hindi ka nag-exert ng effort eh. So, ang sinasabi ko dito, kung tayo ay nagtatrabaho or nasa vocation tayo, we treat na ang ating boss ay si Christ. Ibig sabihin, yung saan tayo mandalhin ng ating buhay, kung nasa bahay tayo, nasa trabaho, o kahit nasa public places lang tayo, worthy ba yung aking pagsasalita? Tali ba ito sa aking calling? Okay? 2 Thessalonians 4:7, God did not call us to uncleanness, but in holiness. 1 Peter 2:20, to this you were called, enduring suffering. We are called to endure sa suffering, hindi takbuhan ang suffering and trials. Hindi takbuhan yung mga problema. Kaya nga sabi nga sa atin, mayroon tayong binigay na armor of God na para ma-endure natin lahat ng mga fiery darts na ipupukol sa atin ni Satan. Hindi tayo nagtatago. Hindi tayo iiwas sa mga yon dahil hindi naman natin battle yon eh. Battle natin, pero ang talagang may battle doon ay si God. 'Di ba? Wala nang panalo. Sabi na-disarm na, sa Colossians 1:18, na-disarm na ang mga power of darkness sa buhay natin. At kung ikaw man ay mamatay doon sa kanilang kagagawan, belong ka pa rin kay Christ. Hindi tayo pwedeng kinakabahan ako kasi hindi ko nagawa yung aking dapat gawin, obligation ko. Baka hindi na ako ligtas. i-maintain ko na naman ang work ko yon. So, pagod na tayo sa ganun. Hindi ko sinasabing wala na tayong gagawin. We uphold the law. Di ba? We uphold the law. Ibig sabihin na ang pamumuhay natin ay sa pagsunod ng law, hindi natin gustong perfect, hindi natin ibig sabihin na dapat ma-perfect yon kasi nga hindi natin kayang perfect yon, pero we thrive na sumunod doon, at kung magkamali man tayo, we repent. Pag nag-repent tayo, we believe ulit, we worship, we repent, we believe, we worship, paikot-ikot lang. Yan ang buhay ng Kristiyano. Magsisisi, maniniwala ulit, at magpupuri sa kabutihan niya kasi na-restore ka ulit. Okay? Magpupuri, hindi ko sinasabing yun na yun, state mo, meron ka pa ring bagfall ng sin, pero wag ka lang din masaglak doon. Mag-repent ka, tapos maniwala ka ulit sa mga promises sa gospel. Okay? Hindi mo yan kaya mag-isa, kapatid. Ito ay yung role ng church. Okay? Kung kaya mo, madali lang pala, paikot-ikot lang. Hindi. Pag nandun ka na sa kadiliman, nandun ka na sa thoughts mo, 3 a.m. thoughts mo, na napakadilim at seemingly dead end na, hindi mo maiisip na mag-repent ka doon kasi ang alam mo, ikaw na yung tama at pinabayaan ka na ng Diyos. Kasi pag tinignan mong ganon, parang as if inabandon ka eh. Pero hindi. Kaya ka nandun para pag nasa madilim na madilim na situations ka, anong sabi sa Psalm 119? Ang kanyang salita ay ang ating ilaw ng ating dinaraanan. So kung wala tayong lampara or wala tayong hawak-hawak ng mga doktrina, katotohanan at sa salita niya, hindi tayo babalik sa gospel, maliligaw tayo, kapatid. Maliligaw at maliligaw tayo. Kaya, we are called na huwag maligaw. No? Meron pa rin, yung kanina, yung sa sermon ni Kuya Nico, huwag naman natin isipin na, ay, naliligaw ako, hintayin ko na lang si Christ, nakunin ako. Hindi ganon. Nagpapakita rin tayo ng pagsunod. We must be holy because God is holy. So, hindi lang yan yung hindi mo gagawin na mga immorality. Huwag natin isipin na pag-holy, laging immorality. Yung ating pagsunod ng may kabanalan na kahit ayaw mo, pero yun ang nasa salita ng Panginoon, holiness yun. Okay? Pagsunod yun sa kagustuhan ng Panginoon. Love your enemy. Mag-forgive ka kahit ayaw mo. Holiness yun. Okay? Sabi nga ni Joseph Allein sa Puritan Theology, conversion is a deep work.
a heart work. It makes a new man in a new world. It extends to the whole man, to the mind, to the members, to the motions of the whole life. So lahat talaga, lahat ng area, aspeto ng buhay ng isang tao ay mababago kasi nga nandun ka sa new creation. Nasa new world ka na unfamiliar lahat to. At yun nga, hindi mo to kaya mag-isa, kailangan ng mga kapatid para magpapalakas na magpatuloy sa atin. Hindi masama nang sabihin magpatuloy ka. Hindi yon work. Iyon ay admonishing one another na nililid mo siya kay Christ. Okay? Ang meritorious, magpapatuloy ka para maligtas ka. Hindi. Papatuloy ka kasi ikaw ay niligtas ni Christ. About the people of God, ano pa? We are called to fellowship. Do not neglect yung ating fellowship sa Hebrews 10:25. Hindi pwedeng mawaglit yon. Sabi nga sa Colossians 3:15, let the peace of God rule in your hearts to which you were called in one body. Okay? So, we are called na itong fellowship na to, na in one body, hindi tayo isolated sa bawat isa. Hindi tayo mag-aaway-away o magkaroon ng fault finder sa bawat isa. Pero, nandito nga tayo to admonish at to disciple ang bawat isa. Kasi nga, may time na siya'y mahina, dinidisciple mo siya. May time naman, ikaw naman yung mahina at kailangan kanyang i-disciple. Kasi sabi sa Corinthians, na itong mga comfort na nakuha mo, yan din yung ibibigay mo doon sa nangangailangan ng comfort. Okay? So, we are called to fellowship with one body. Ano pa? We are called to love and to do good will. Sa 1 Peter 3:8-9, all you be of mind, all of you be of one mind, having compassion of one another, for love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. So, hindi natin tinitignan, though, ito ang maganda dito, bonus point itong blessing na ito. So, hindi natin, ito yung blessing na, kaya natin kasi may blessing tayo. Totoo naman, pero, check yung motive natin pa rin pagdating sa ganon. Pero ang dito, ang gusto kong i-emphasize dito, tinawag tayo kasi kasama tayo sa kawa. Kasama tayo dun sa flock ni Christ na ang flock ni Christ ay tinawag para magmahalan, para magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng tender-hearted, maging mabait, courteous, maging hindi nagbibigay ng pag nakagawa sa iyo ng masama, ay gagawa rin ako ng masama sa iyo. Yan pala ang gusto mo hindi ganon. Hindi ko sinasabi kasi hindi nga tayo perfect eh. So nakakagawa tayo ng masama. So in return, evil pa ba ang i-return mo sa kanya? So hindi, goodness na. No? Yun yung pagkakatawag sa atin. At lalo na sa atin, very applicable ito sa local church. No, na nakakagawa minsan sa atin, na-hurt tayo ng ating kasama, ng ating mga kapatid. Pero, gaganti pa ba tayo ng evil, ng kasalanan? So, hindi. No? Magbibigay pa rin tayo ng grace. At pag nakita niya yon, magre-repent siya. 51 ng Psalms. Nagkasala siya sa Diyos. At syempre, ikaw din. Kung nagrepent siya sa Lord, ba't hindi ka magrepent din sa kapatid? Pero, foremost, kay God. Okay? So, yun, bigayan ng mga blessings. So, ang punto, we must make use of God's call as an argument to Christian living. Ineffectual call ka, edi mamuhay ka sa kabanalan. Okay? So, meron tayong warrant na sabihin na ba't di ka namumuhay sa kabanalan? Ba't hindi ka namumuhay dun sa description ng Bible as Christian? Bakit hindi ka namumuhay ng katulad ni Christ? Ba't hindi ka sumusunod? Hindi ka imitator ni God? Ba't hindi ka naglalakad kay Kristo sa gospel? Meron tayong warrant. Kasi kung ikaw hindi mo tinatanggi na
naka-receive ka ng effectual calling by faith, hindi ka pwedeng tumanggi dito. Kasi hindi pwedeng sabihin na regenerated ako, effectual called ako, pero hindi ko kailangan yung living. Hindi pwede. Kasi nga, we are called to live in holiness, in Christ-likeness. Okay? At we are called to be glorified in Christ. Tatawagin tayo, di ba? Susunduin tayo ni Christ. Pag tayo ay, Revelations 19, pag kukunin niya na yung church, tatawagin na tayo. Lahat may pagtawag. Tatawagin niya sa Book of Life. Kung wala yung pangalan mo doon, di ba? Iiksya ka sa fiery na dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians ni Paul, 1:26, consider your calling, brethren. Consider your calling. Ang calling mo, hindi yung calling mo, anong calling mo? Magpakanta? Hindi. Calling ka kay Christ. Consider your calling. Pag ikaw ay Christian, calling mo ay Christian, magpasanctify ka sa Ama, sa salita niya. Magpasakop ka sa kanyang salita. Magpabago ka sa kanyang salita. Huwag kang mag-resist kasi tinawag ka nga eh. Di ba? So, yun lang. So, conclusion na tayo. 6:44, John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Gusto kong i-notice natin to, that the very same him that God will draw to Christ is the same him that God will raise up on the last day. So, ibig sabihin, kung sino yung dinro niya, siya rin yung i-raise up niya. No more, no less. Hindi magkakagulatan na, hindi ka naman dinro kay Christ, ba't ka tinawag? So, ganun din. No? So, ang mangyari dito, kung ito yung volume na idinako niya kay Christ, ito rin yung volume na i-raise up niya, i-glorify niya on the last day. So, ang punto ko dito, walang maiiwan. Confident tayo sa salvation, sa ating pananampalataya, doon sa ginawa ni Christ, hindi sa ating pananampalataya. Hindi tayo maiiwan. Yun yung pinapanghawakan natin. Yun yung we are called to live in this hope. Ito yung hope natin, na i-raise up tayo sa last day. Ang hope natin, wala na dito sa mundo. Huwag na tayong gumawa ng pag-asa dito. Though, hindi ko ninenegate ang pagtatrabaho or pagbibuild ng dreams. Pero kung yan naman ay magiging yung priority or number one na gagalaw na yung buhay mo, yan na yung magdidikta ng iyong pamumuhay, hindi na yung iyong hope na si Christ, pwede nating i-reassess yung ating pananampalataya. So, no man has the desire, conclusion, no man has the desire and the power to come to Christ. It is God who draws us to Christ by giving us the renewed nature to desire and the power to come and respond to the gospel. Man, with his newly given mind, newly given heart, newly given will surely, joyfully, willingly embrace the glorious salvation that God has graciously bestowed on him. So, itong pagbabago ng Diyos sa ating nature, ito rin yung nature na dadalhin tayo sa pag-embrace, pagyakap dito at paglakad dito sa glorious salvation. Walang magpapalit nito sa kalunos-lunos na kondisyon ulit ng ating dating estado. Walang gusto. Sabi nga, natikman na natin to, ayaw na nating mawala pa. Okay? So, reflections. Man does not contribute anything to the effectual call. So, naniniwala tayo doon. Hindi dahil gusto natin, pero kinilos tayo ng Panginoon. Number 2, we have received the mind of Christ in His Word and Spirit to understand the things of God. So, na-receive natin yung isipan, yung kung paano
mag-desire si Kristo sa ating Ama dahil sa kanyang salita at sa kanyang spirit na napunta sa atin, nagkaroon tayo ng mind of Christ. Okay? We have received the heart of Christ that will love and glorify God. So, na-receive natin na ngayon yung heart of Christ na may kagustuhan ng umibig, magmahal sa Diyos, magmahal sa kanyang tupa, sa kanyang kapatid. Diba? Sabi ni Christ, if you love me, tend my sheep. Okay? Tend my flock. So, sinasabi dito na ang pagmamahal mo, hindi lang ito pwedeng vertical. Ito rin dapat horizontally nakikita. No? Sa royal law, sa James, di ba sinabi? And glorify God. Lahat na ng gagawin mo, we do it for the glory of God. Number 4, we have received the new will that realigned to live and obey God's will. Kung dati, trajectory natin, lahat ay contrary, walang naghahanap sa Diyos, lahat ay nakatalikod sa Diyos. Ngayon, yung pagbabago niya ng ating will, na realign ulit at walking toward God na ulit ang mga nanampalataya kay Kristo na kinilos at binago ng banal na Espiritu. Okay? So, ang will ng Panginoon, paano natin malalaman na ito ang will ng Panginoon? Kung nagsasabi sa atin na tayo ay sumunod sa kanyang kagustuhan. So, doon pa lang sa pag-iisip ng wisdom, kailangan hingiin natin wisdom ng Diyos bago tayo kumilos. Okay? So, number 5. These gifts are exclusively received by those who are drawn to Christ by faith. So, ito yung isang comfort pa na kung na mo ngayon na hindi ka naman nagre-resist at mas lalo ka pang lumalago sa salita ng Panginoon, sa kabanalan, nakikita mo, na-assess mo yung sarili mo without na, ang galing ko na, ang banal na ako, without na pagbo-broadcast ng ganon, kahit sa sarili mo lang, ma-assess mo dati parang hindi ako ganito dati, tapos ngayon parang nagagawa ko na yung mga hindi ko nagagawa. Hindi ako to Totoo, kasi si Christ na yung namumuhay sa'yo Magtaka ka kung trip mo pa rin yung mga bagay na yon. Yung mga dati ng pinagkamatayan ni Christ, questionable yon. Okay? Dapat, ang will mo na, ang panlasa mo na kung ano yung will at panlasa ni God. At number 6, we are not to be conformed to this world. We are called to be, not to be conformed to this world, but to be transformed in Christ. We are called to be transformed kay Kristo, not to be conformed sa mundo. Okay? Yun ang pagkakatawag natin. Hindi pagkakatawag ng tagalinis or magandang labor yon. Pero ang primary na pagkakatawag natin ay sa kanyang anak. Ma-transform, mag-glorify tayo, mag-glorify natin siya, mag-obey tayo sa kanya through the body. No? Kasama natin ang church. Okay? So, ayun. Ito lang po yung ating reminder, refresher sa Doctrine of Effectual Calling, Soli Deo Gloria. Ito po yung mga reference natin dyan. Ayan, tayo manalangin muna. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito. At muli kami ay naintindihan muli namin effectual calling, yung ginawa na pagkakatawag mo, pagbabago mo ng aming puso, ng isipan, ng aming will, yung aming pagkakaroon namin, pagbubukas sa mata namin, Panginoon, ng liwanag mo, makita namin kung ano yung kondisyon namin, Panginoon, at yung deep na pangangailangan namin ng kaligtasan. Maraming salamat sa iyo sa mga oras pong ito, Panginoon, at maging kagamit-gamit sa amin ito. Ma-remind kami na we are called to be holy, we are called to be to live in the gospel, Panginoon, to walk in the gospel, at we are called na to glorify you sa lahat man ng aspeto ng aming pamumuhay. Nawa, we are called din na ma-mortify yung aming mga kasalanan, yung aming pride, yung aming mga
ungodly na pleasures, Panginoon. Nawa ito ay dalangin namin na mabago mo by your Spirit, ma-empower, ma-enlighten kami, magkaroon kami ng distaste dito sa mga bagay na ito, at patuloy na kami ay i-preserve mo, at na magkaroon kami ng perseverance, lalo na sa sa aming lakad Kristiyano. Kung kami ay may nakakaharap na sufferings or trials, maunawaan namin at maalala namin ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon, na you will never abandon